Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan sa mga Webes, dalag ko nga bulto sang ilegal nga droga na kumpiskar sang kapulisan sa una nga sinimana sang tuig. Punong barangay sa San Dionisio, Iloilo nakuhaan sang 6.5 million pesos nga balor sang suspected shabu sa Sara, Iloilo. Zoning kag Liga Office sa Lambunaw, Iloilo ginransak 50,000 pesos nga cash, laptops kag hard drives na taban. Demolisyon sa mga balay sa kilid sa Mambulo Creek sa Bacolod City, ginsugura na. Tickets sa 3 ka judging areas sa Dinagyang Festival 2026 halos naubos na baligya, masobra isa ka semana antes ang highlights. Kag dugang nga 33 ka volcanic quakes na record sa Mount Canlaon. May na-record man nga ash emission kaina sang aga. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, punong barangay sang Barangay Tuble, San Dionisio, Iloilo, arestado sa drug buy-bust operation sa Banwa, sang Sara. Malapit 1 kilo nga suspected shabu na kumpiskar sang kapulisan. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Lanit, Haro, Iloilo City. John? Jert ang mga barangay officials sa moong dapat nga nagapanguna sa anti-illegal drug campaign sang mga barangay. Ganigin kadismaya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pagkaulamid liwat sang isa ka punong barangay sa illegal drug trade. Ginaresto sa makatapos ng Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit ang ginakabing nga budigero sa illegal nga droga nga si Ed Martin Alconga, 39 anyos. Ang masubo pa kay ang sospek punong barangay sang Tuble, San Dionisio, Iloilo. Nadakpan nini sa drug buy-bust operation sa Barangay de Vera, Sara kagabi. Kag nakuha sa iyang malapit 1 kilo sang suspected shabu nga may street value nga 6.5 million pesos. Suno sa head sang PDEU may mga runner nga ginagamit si Alconga agud mag-distribute sa illegal nga droga. Apang kun dako ang volume nga transaksyon nga droga, siya na mismo ang nagapatigayon. Isa ka ginikanan nga nag-message personally sa ato no nga accordingly nga ginadala-dala ni Cap sini ang isa ka bata nga iya siguro bata, then after sina nga nasundan siguro nila kag nagtuad sini nga ginapagamit sang aton punong barangay sang illegal nga droga. Sa monitoring isang kapulisan na kumpirmar ang illegal nga buluhaton sang opisyal sang barangay. Ginsundan naton ining activities sang aton punong barangay kag indeed na kuha naton no na dig up naton nga naga-engage sa pagbaligya kag paggamit sang illegal nga droga. Sa istansya, Capiz kag Manila kuno nagahalin ang supply sa illegal nga droga ni Alconga. Sang Enero 7 nadakpan man ang punong barangay sang Barangay Kanawili, Haniway sa drug buy-bust operation kag nakuhaan sang 2.7 million pesos nga balor sang shabu kag dried marijuana leaves. Gin kadismaya ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pagkaulamid sang pila ka mga barangay official sa illegal drug trade. Yes, I know may mga kapitan kita nga kadakpan. But may makasiling kita nga hindi man that is not the general rule. May duwa kita, we have 1,721 barangay. The good news is, kung nadakpan ang kapitan nga nagliladrag, kung mapriso na siya, he can be replaced. Sino sa gobernador, kinahanglan nga pasangkaron pang intelligence monitoring sang kapulisan. Samtang dakop naman sa operasyon sang Regional Police Drug Enforcement Unit ang high-value individual nga kilala ka alias Tol sa drug buy-bust operation sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo kahapon. 410 grams ang suspected shabu nga nagabalor sa malapit 2.8 million pesos ang nakuha sa sospek. Dako naman ang pagpati sang RPDEU nga ang bulto sang droga nga nakumpiskar ang ibaligya kuntani sa palabuton nga Dinagyang Festival. Bisito 8 na ginintensify na ang ating monitoring para hindi makasulod rin sa Iloilo, sir. Especially may event pa nga Dinagyang nga palabutan. Jert, plano naman sang Iloilo Provincial Government nga magpatukod sa mga operation center nga magatutok sa pag-intercept sa mga illegal drugs nga nagasulod sa probinsya sang Iloilo, ilabi na gid sa mga puerto. Jert? Maraming again nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala.
Sa iban pang balita, zoning office kag Liga office sa Banwa sang Lambunaw ginkawatan ginabulubanta 50,000 pesos nga cash kag mga gamit na taban. Si Julius Bilacaol nakatuto. Kadungan sa pagbukas ang opisina kahapon sa aga, nadiskubrihan sa mga empleyado sa zoning office ng Lambunaw nga ginsulod ini sang kawatan. Ang ginhimo nga lagyan mo ang isa ka bintana sa likod nga bahin sang building kung sa diin ginpanghukas sa mga kristal nga jealousy. Base sa pagpangusisa sa Lambunaw Police, hindi magdubo sa 100,000 pesos ang balor sang cash kag mga gamit nga nadula sa mga talatapan. Para mo itong tatlo ka laptop, no? Pag Alex, nga 50,000 pesos ko, no? Sa brand sa mga laptop, siguro madalagan sa mga 100,000. Dala sa mga nadula sa zoning office ang duha ka mga external hard drive. Magluwas diri. Ginsulod man sang kawatan ang opisina sang Liga ng mga barangay, apang wala sa nadula sa mga talatapan. May duha na ka persons of interest ang kapulisan kaangod sa hitabo. Natin mga previous man yung mga record sa reference aspect. Ginaimbestigaran man kung may iban pa nga kabahin sa pagpangawat, bangod sa pila ka sirkumstansya nga nagabilin sang palamangkutanon. Kung siguro nga first time nga natako ang pagpatay sang kuan, pagpatay sang suga lapit sa ilang opisina, kada daw pa-unusual ba lang at tatlo kabilog ang gwardiya na lusan pa. Wala sa CCTV kamera sa mga opisina nga ginsulod sang kawatan. Apang may isa kuno sagwa nga amo ang nakahatag sang giya para maestablisar ang mga person of interest. Nagpamalibad og galing ang kapulisan nga ini ang ipagwa sa publiko tungod nagapadayon pa ang investigasyon. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gin salamat mga balay sa Mambulok Creek. Ginumpisahan na nga ipang-demolish. Mga residente nagareklamo bangod wala pa sang sayluhan sa relocation site. Yaring balita nga itong gitutukan. Ginatagan na sang tsansa, tubtob sa Disyembre gani wala na sang ayo. Kay nasa aga, ginpang-demolish na sang LGU ang ining mga balay sa Mambulok Creek, sakop sang Purok Barinday, Barangay 2. Nagalain ng buot sa pinakamang residente bangod wala sila nakahibalo kung paano mag-aumpisa sang pangabuhi sa sayluhan ng relocation site. Ang ayaw gana naman, bis kan tulugan na karos gabi, waay kami tulugan as in. May ang kabataan, galain pa matyago. Ang katunga na gubon, ang katunga para may tulugan ang karos kabi, hindi mo na madali-dali, gubaya nga gumasaylo to. Apang panindugan sang City Legal Office. Naistoryahan naman ni namon no sa ng December gin-extend pa gid kay in the spirit of Christmas nato no ang Sa datos ng Bacolod Housing Authority, 20 lang sa 27 ka mga pamilya nga ginpang-demolish ang nakapasar sa assessment kag makabaton 10,000 pesos nga ayuda. Inibangod ang 7 wala sang certificate of residency o kung wala nakalabot sa 5 ka tuig sa barangay. Ang iba naman may pangalan na nga daan sa relocation site. Sanggin padulungan sa news team, ining-amo na amtan, matagas gihilamon. Kaghalos, indi kitaon ang markers sa pagtunga-tunga sang tag 64 square meters nga duta sa kada awardee. Si Leonard, galibog pang ulo, kung paano suguran ang ipatukod niya balay. Mang-arkilalang kuno ini balik sa Barangay 2. Ito purong nga na namuhay kami tulugan. Kayo ruton, hindi ko no guba sa tagang pinansyal. Mga matamatan eh. Kaya mo din mga buhay. Nag-adjust kita guro, kaya nun eh. Kaya iway na tayo memo. Sunod sa BHA, responsibilidad na sa mga benepisyaryo ang pagpanghawan pati materyales sa ipatukod nga balay. Dapat ang material sa iba nga i-demolish na ho, dalon mo na itong dason, kaya amat ho. Istorya ko din sila subong ho kung ano ang ila nga plano. Kabugusan nga 23 million pesos ang balayran sang kada benepisyaryo. Apang, sarang sila hatagan sang LGU sang tsansa nga matamatan ini. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, tickets sa mga judging areas para sa Dinagyang Tribes Competition kag kasadyahan sa Kabanwahanan halos ubos na bakal masobra isa ka semana antes ang Dinagyang Festival 2026. Mga side events ng Dinagyang Festival magasugod na buwas. Si John Sala nakatutok.
Nagahilapit na ang highlights ng Dinagyang Festival 2026. Pila sa mga ginabantayan sa mga tumalanaw ang kasadyahan sa Kabanwahanan sa Enero 24 kag Dinagyang Tribes Competition sa Enero 25. Masobra isa ka semana antes ang ining mga kahiwatan amat-amat na nagakaubos bakal ang tickets para sa Judging Area number 1 sa Iloilo Freedom Grandstand kag Judging Area number 3 sa Iloilo Sports Complex. Samtang sa Judging Area number 2 naman sa La Paz sa Lunes pa magasugod ng ticket selling apang sino sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Madamo na ang nagapareserve sang tickets. Ang ticket sa sports complex, damas kita na fully sold na. What we're selling right now, ang in-hold namon, kag mong ipagwaan namon, ang tickets na 300 pesos. So, kung gusto mong bakal na subong basi ubos na boss. Kaya kada sige mo ubos ang tickets, wala mo. In fact, wala pa ganun may mo stage sa La Paz. Way pagka-printer ticket na nagpa-reserve. So, ito nga na ma-reserve. 438 ang pulungkuan sa La Paz Judging Area. 2,000 pesos ang silver tickets, samtang 3,000 pesos naman ang gold tickets para sa Dinagyang Tribes Competition. Samtang para sa kasadyahan sa Kabanwahanan tickets naman, ang general admission tickets na lang ating 300 pesos ang nabilin sa Iloilo Sports Complex kag La Paz Judging Areas. Sa Freedom Grandstand Judging Area, gamay na lang ang nabilin nga tickets. Magluwas sa mga highlight events, may 101 kadinagyang side events lakip ang food festivals, concerts, sporting events, kag mall shows ang sarang nga ma-enjoy sa mga Ilonggo kag bisita. Coming this Friday, there are already concerts and there are already side events that are launched for you to feel the dinagyang season. Sinukay man ang Ashley kag Zenny, maayong mga dinagyang side events ilabi na para sa mga hindi makalantaw sang tribes performances, agud ma-enjoy sa gihapon nila ang festival. Maayo man lang pag sa dinagyan. So, siyempre may mga activities na naanuhan. Di masadya man sila guys. Para madamo mga mga lahi malagaw, ma-deserve maka sa ba. Upod kay Hansi Shanto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, aring balantayan naka-record ang FIVOLCS sa 78 ka-volcanic earthquake sumalin alas 12 sa Kagahon sa Enero 14 tubtob. Alas 12 kaina sa Kagahon, Enero 15. Busilingon, nadugangan sang 33 ka-volcanic earthquake sa unang record nga 45 kahapon. Yara sa intensity 1 tubtob intensity 4 ang pagtayog nga nabatsyagan sa pinakaporsyon sa La Carlota City, Negros Occidental, kag Canlaon City sa Negros Oriental. Magluwas sa pagtayog, naka-record man sang ash emission sa bulkan nga nagdugay isang kapin 3 ka oras. Halin 6:37 tubtob 9:25 kaina sang aga. Ang ini nga parameters sunod sa FIVOLCS sinyales nga may magmatic activity sa sulod sang bulkan kag posible magresulta sang liwat nga paglupok sini. Initial na precursor event to possible na eruption. Sa subong nam, no, ginakan natin nga ning ash emission, pwedeng effects sa itong tawag sining mga paglinog kag paglabas ng ating sulfur dioxide emission. Mga kapuso, mas nagabaskog ang Bagyo Ada. Nadugangan man ang mga lugar nga ginpaydalom sa wind signal. Ulihin nakita ang sentro sang Bagyo Ada sa kalayoon nga 420 kilometers na sidlangan sang Surigao City. Sunod sa pag-asa, posible magabaskog kag mga tropical storm sa mga masunod nga mga inadlaw. Sa latest track sang pag-asa, posible magpalapit sa eastern o northern Samar buwas sa gabi o kung Sabado sang aga kapag iguon man ang Bicol region ilabi na ang Catanduanes. Wala man ginadula ang posibilidad sang landfall sa mga nasambit ng mga lugar. Pwede man magbago ang paghulag sang bagyo gani padayon nga magbantay sa updates. Sa 11 a.m. latest bulletin yara sa wind signal number 1 ang pila ka bahin sa Bicol region kaupo ng Sorsogon, southeastern portion sang Albay kag Catanduanes, Samar provinces, pati man ang iban nga bahin sang Leyte provinces, Dinagat Island, Surigao del Norte kag Surigao del Sur. Bangon sa Bagyo Ada kagamihan may tsansa man sang ulan sa iban nga bahin sang pungsod. Sa datos sa Metro Weather may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa iban nga bahin sang Western Visayas kag Negros Island region. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Kapuso, pila ka mga residente sang Barangay Banago sa Bacol City nagareklamo bangod ginhimo nga parkingan kag talyer ang gym sang barangay. Nakatutok kay Ring Pedreso. Sa video nga ini nga gin-upload sang isa ka residente, makita nga halos tunga nga bahin sang gym ang okupado. May mga e-bike nga nakapark. May mga jeep man nga guba nga ginakayo pa. Ang mga nagahampang sang basketball, nagapahigad-higad na lang bangod wala na sang plastaran. Kuha ini sa basketball court sang Barangay Banago. Sa pagpadulong sang news team, talalupang doon nga ginpagwa na sa gym ang mga e-bike kag guba nga jeep. Pero sunod sa mga residente, madugay na nga ginhimo nga talyer kag parkingan ang ila gym. Ano, ay ganito to. Kay dula gid kalingawan sa mga kabataan. Tabad gid yung damo gid parking gid. Siyempre, gintukod ni ang gym para basketballan sa mga teenager. Nga ginahimo nila parkingan mo. Kubrahan sa ilang mga salakyan. Hindi mo na dapat. Aminado ang barangay nga sila mismo ang nagpahanugot. Gani inabudlayan sila subong nga i-regulate ang pagpark kag pagbutang sa mga guba nga jeep sa gym. Hindi na pwede, bawal gid. Ang parking daya kung gabi na lang. Kay doon mo na bimam kung isa ang mga magubang salakyan doon na naglablag. Pwede dali lang, wala sila parkingan, tidak sila parking. Ginpatawag na sang barangay ang mga natungdana kag nakasubtan sa pagsinapol nga kung gabi lang sarang makapark sa sulod sang gym. Kung aga, ako na pag-aga, pero kung gabi, pwede lang gabi, alas 7 pasado, pwede lang sa parking. Taway naman mo. Nagpasalig man ang barangay nga hugot nila nga i-monitor ang sitwasyon sang gym sa adlaw. Aileen Pedreso, One Western Visayas. Ginatutukan sa Municipal Social Welfare and Development Office ang Zaraga ang 15 anyos nga dalagita samtang ginaproseso ang mga kinahanglanon sang kapulisan sa pagpasaka sang reklamo batok sa punong barangay nga ginaaligar naghimulos sa iya. Base sa impormasyon nga nakuha sa news team sa MSWDO, ginatutukan ang pagpaidalom sa dalagita sa psychological evaluation. Magluwas sa bulig sang talatapan sa medical exam sang biktima, may ginpalabot man sang ukon pinansyal nga assistance sa pamilya sini. Wala pa mapasaka sang Zaraga Police ang reklamo bangon sa mga kulang nga dokumento. Isa na diri ang resulta sang medical examination. Lunsay naman nagpamalibad nga maghatag sa pahayag kaangon sa insidente si Zaraga Mayor Jeffrey Silveo kag Liga President Arturo Doronila. Sa Negros Occidental naman mga kapuso, 21 anyos sa lalaki kag upod sining nga 14 anyos, pilason sang ginsapote sang tatlo kalalaki sa Murcia. Yaring balita nga aton gintutukan. May lagob sa guya. Nagasambel ang bibig kag nautod ang ipon sang sining lalaki gikilala kay Troy Flores, 21 anyos. Ini matapos ginsumbag kag gintindakan sang tatlo kalalaki ginapahayag mga menor de edad kag hindi man niya kuno kilala. Pilason man ang upon niya nga si Alice Jerry, 14 anyos, niya ginsumbag man sa mga suspect. Natabong insidente sa Lunes, January 12 sa isang commercial complex sa Barangay Zone 3, Murcia. Halin kuno ini sa comfort room sang hinaligin sulong sang mga suspect. Pag gawa naman sa CR, pag lakat naman sa may paggawa naman, gulpi din may nagsipa sa akon kag ginsumbag. Pag tindog ko ginsumbag ko dayon sa bibig. Nakabangon sir, nagpaigad ko dayon sir. Antes pag tindak sa kon sir, nagambag ko nga way ko day labot. Bangod sa natabo na trauma si Troy kag halos hindi na kuno magwa sa ilabalay suno sa iya Iloy. Mga grupo na sila base bala kon balikan kami bala. Ti mga nanay tani dra sa Murcia, mga bata nyo, hindi nyo pabayaan kay gintra sa grupo-grupo, lain na ang gawi, gapang panamungol na. Sunod sa menor de edad nga po ni Troy, wala sila sang kahilabtanan sa sinuyuay sang pila ka mga grupo sa ila lugar. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga mistaken identity na tabo. Nasalaan lang ni kuno ang aton nga biktima. Sa mga pamatanon no, medyo nga mainit subong bala. Nagapangita pa sa CCTV kag iban pang ebidensya agon matumod ang mga suspect. Opod, Kirill Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga kapuso, 6 ka individual ginatutukan subong sang kapulisan kaangot sa pagpangransak sa jewelry store kag money changer sa Pavia, Iloilo sa nagligad nga Disyembre. Si Julius Villacaol nakatutok.
Natumod na sa Special Investigation Task Group ang anom ka mga individual nga ginapatihan involvado sa pagpangransak sa jewelry store kag money changer sa Ongka Dos Pavia, Iloilo sa December 17, 2025. Apisar ginasigurado pa ang mga ngalan nga nakuha sa kapulisan. Pila sa mga ini ang nakalinya na gidman sa ginatawag termite. Ukon kaangay sang anay nga pamaagi sa pagpangawat. Lunsay kuno ang mga ini pangayaw. Pagkita naton ng mga suspect is makita naton nga analyzable gid sa ginatawag naton nga nga mining o pagdig sang duta sa dalom, which is nga amo ning pinaka-primary nila nga nakita naton nga mood. Ginapahayag nga naglabot sa 30 milyones pesos ang balor sang alahas kag naglabot naman sa 500,000 pesos ang cash nga nataban sa mga kawatan. Ginaimbestigaran pa man kung may kahimbon pa ang mga suspect. But we are not also discounting nga may mga ari ini sila nga mga upod nga mga tumandok o mga locals naton diri. Sang Agosto tuig 2024, natabo man ang kasubong nga modus ang pagpangawat sa isa ka supermarket sa Haro, Iloilo City. Ang mga suspect sa insidente ang nakasuhan na. Apang hindi magkumpirmar ang IPPO kung saan natabo sa Pavia. May pila sa mga ini nga nanginkabahin sa mga insidente. Padayon pa ang pagtipon sa mga ebidensya sa kapulisan. Wala pa man sang gintumod nga tion kung saan ugid mapasaka ang reklamo batok sa mga suspect. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Sa Negros Occidental, madasing inlamon sa kalayo ang isa ka balay sa bahin sa barangay Bantayan, Kabangkalan City. Gilayon nga nagresponding BFP apang bangod human sa light materials, totally gutted ang balay. Sunod sa BFP, naghali ng kalayo sa kusina sang balay apang wala pa natumod ang gintunaan sang sunog. Based on investigation, ang kalayo nagalilinis ng lapit sa ilang kusina. Nahalungan na lang especially ang sa kusina o sa mga kurente nila na hindi lang pag-kalimpan ang ilang mga gasol o napog. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Masobra 4,000 ka hotel rooms sa Iloilo City fully booked na sa Enero 24. Masobra isa ka semana antes ang highlights ng Dinagyang Festival 2026. Pagdamos ang basura sa tion sang festival, ginapanghandaan na sang LGU. Si Kim Salinas nakatutok. Masombra isa ka semana antes ang highlights sang Dinagyang Festival. Punuan na ang hotel rooms sa Iloilo City. Sunod sa chairperson sang Iloilo Mice Alliance nga si Natalie Lim, fully booked na ang masobra 4,000 ka rooms sa 30 ka accredited hotel sa Iloilo City sa Enero 24. 40% sa mga nagpabook sa hotel rooms, mga foreign tourists. Dugang ni Lim, iniman ang sitwasyon sang 2 tubtob 3,000 ka rooms sa Air Bed and Breakfast sa syudad. May available rooms pa sa Enero 23 kag 25, apang masobra 80% naman ang nabooked. It's a good problem. This is a good sign for us that tourists are coming. We have actually a group from Australia coming in to watch Dinagyang. We still have a long list of waitlisted guests. Samtang sugod sa Enero 21, ipahamtang sang Iloilo City General Services Office ang 80 ka portalets sa 3 ka judging areas kag festival sites sang Dinagyang Festival. May assign nga personnel sa pagmaintenar sa portalets adlaw-adlaw. We already inspected some comfort rooms sa sports complex, but we will provide sa sagwa sa sports complex before sila magsulod pala ang tribo so that may magamit man sila. Ginabanta sang GSO nga 300 ka tonelada nga basura ang ila makolekta sa 3 ka adlaw nga highlights sang Dinagyang. Bangod sini, mag-deploy sila sang 327 ka street sweepers kag 6 ka trucks sa pagtipon sa basura. May mga waste bins man nga ipahamtang sa festival sites. We will deploy an additional waste bins sa mga main thoroughfares naton para ma-ensure nga hindi maglinapta. Although by experience ka-overwhelmed man, we are expecting thousands of spectators. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso pilason ang 37 anyos nga si alias Mark matapos ginlabo sa liog sang 26 anyos nga si alias Chris sa barangay Kabadyangan, Sipalay City, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, upo ng duha nga nag-inom-inom. Nanugid ang asawa sang sospek nga ginhurikap ini sa biktima. Diri na ginlabo sang sospek ang biktima gamit ang binangon.
Nagsungkang sospek sa kapulisan, padayon pa nga ginabulong ang biktima. Ginaimbestigaran na sa Iloilo City Police Station 3 kung sino ang responsable sa pagpangtapas sa mga native tree nga ginpangtanom sa Iloilo City Government sa kilid sa C1 Road sa Barangay Takas Haro. Base sa impormasyon, 15 kakahoy ang ginpangtapas. Kalabanan sa mga ini ang mga kahoy nga banilad. Magagmay pa ang mga ini. Kung basihan ang nautod ng mga kahoy, posible pila na kaadlaw ang nakaligad sa gintapas. Apang may ara nga daw bago pa lang kag posible kagabi lang ginutod. Wala sa CCTV camera sa amo nga lugar. Tripping guro basi hubog lang nagimo sini. No kay kung lang taon naton kung dako nga kahoy ang iya gintapas, pwede niya makahoy. Mga kapuso, higante nga mga ating nakasuksok sa madinuagon nga costume sa naglibot sa mayor nga mga dalanon sa Kalibo Aklan subong nga hapon. Ini ang kadungan sang higante parade nga isa sa mga aktibidad sang Kalibo Señor Santo Niño Ati-Atian Festival 2026. Madamong nagbantay sa kilid sandalan sa Osmeña Avenue pakadto sa Kalibo Pastrana Park. Human sa mga papel kag indigenous materials sa mga higante nga mga ati nga may kataason nga 10 to 12 feet. Nangin kabahin na sa tradisyon sa mga Kalibonhon ang pagparada sa mga higante nga ati bilang pagpabilin sang naandan na sang ila mga katigulangan sa tupang 1950. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.